Nakakapanghina ng loob. Nakita kong isang video, nagulat talaga ako. Naglalaman yon ng balita na out of 60 million na mga nasa tamang edad na Pilipino, half of them, mga 32 million, ang nababaliw na sa online gambling. At sobrang nag-aalala ako kasi, paano na kung pati yung mga relatives ko sa Pilipinas, ay yan din ang bisyo. Iniisip ko pa lang yung sahod. Iniisip ko pa lang yung mga gastusin sa Pilipinas. Hindi ko na malaman kung saan nila kukuhanin yung pera nila para sa bisyo. And to think it's online, sobrang convenient. Kung gaano kabilis manalo, doble ang bilis sa pagkatalo. Ano na ang nangyayari sa Pilipinas? Talagang nakakapanghinayang. Yung ninakaw, yung buwis ng tao, meron tayong laban dun. Kasi tayong lahat, bilang Pilipino, karapatan natin na panagutin ang mga kurakot na mga politiko, tulad ng mga involved sa maleta. Si Tito Soto, yung Tulfo Brothers, Cheese Escudero, si Sandro Marcos, at marami pang congressman. Pero itong online gambling, sarili mo na yun eh. Choice mo na yun eh. Ikaw bilang isang tao at bilang isang Pilipino, desisyon mo na yan eh kung gagawin mo o hindi. Sabihin na natin na pwedeng nakaka-impluwensya yung mga sikat na nagpo-promote ng mga ganitong online gambling. Ikaw pa rin yung nagpipindot eh. Konsensya mo pa rin yun. The reason why maraming kurakot sa Pilipinas. The reason why maraming nabibili ng pera sa Pilipinas. The reason why maraming nai-involve sa online gambling. It's because maraming Pilipino gusto ang easy money. Yung bang hindi ka nagbabanat ng buto tapos may milyon ka na? Yun bang klaseng tao na nakaupo lang pero may pera? Nakakawala talaga ng gana. Imagine nyo, ang Pilipinas ang may pinakamaraming taong gumagamit ng social media. Kaya nga, hindi nyo ba napapansin? Maraming mga content dyan, kahit nasa ibang bansa, hinuhook ang Pilipino. At yung mga Pilipino naman dyan na madaling mauto, like ng like, share ng share. Pero yung mga totoong content, hindi naman binabasa, hindi naman pinapanood. Sasabihin lang nila, yung mga Pilipino ganito ganyan, gagalitin lang, ayan na lahat. Nagla-like at nag-share at famous na agad. Even if meaningless ang content na yun. Sa sobrang daming problema sa Pilipinas, sa sobrang daming nagugutom, half of the adults sa Pilipinas nagbibisyo sa online gambling. Ito ang achievement ni Bongbong Marcos. Sana kayong lahat na involved sa online gaming na to, yung gumawa nito, yung nag-promote nito, sana nakakatulog pa kayo ng mahimbing. Imbis na tulungan ng gobyerno at kung sino mang may impluwensya na umangat ang Pilipino, online gambling ang tinuturo ninyo. Ang galing. Ang galing-galing nyo.